Mga kapuso, ganap ng bagyo ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang update sa bagyong Krising, iakatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, maging handa at alerto sa masamang panahon sa malaking bahagi po ng bansa dahil po yan sa bagyong Krising at Habagat. Huling namataan ng Pag-asa ang sentro ng bagyong Krising sa layong 625 kilometers. Silangan po yan ng Virac, Catanduanes. Bahagya pong nagbago yung movement at medyo bumagal din kumpara po kaninang umaga. So ngayon po pa west-southwest na po yan nasa bilis na 20 kilometers per hour. Sa latest track po ng Pag-asa, posibleng bumalik pa kanluran saka naman po magiging pa-northwest yung galaw ng bagyo sa mga susunod na araw. So yan po ay palapit dito sa lupa. Ayon po sa Pag-asa, posibleng magtaas na rin ng wind signal sa ilang bahagi po ng Cagayan Valley at Bicol Region, partikular na po sa may Catanduanes. Mamaya po yan o kaya naman ay bukas ng umaga. Tutumbukin po ng bagyo ang hilaga po ng Luzon at posible po yung mag-landfall. Dito po yan sa mainland Cagayan o di kaya naman kung umangat ng konti, dito po yan sa may Babuyan Islands. Biyernes ng gabi o di kaya naman po ay Sabado ng umaga. Pero depende pa rin po yan. Pwede pa lumakas ang bagyo sa mga susunod na araw. Maaari po yung umabot sa severe tropical storm o kaya naman ay typhoon category. Bukod dito sa bagyong Krising, magtutuloy-tuloy rin po ang epekto nitong hanging habagat o yung southwest monsoon na posible pong palakasin palalo nitong bagyong Krising. Kaya naku mga kapuso, paghandaan po ang maulang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. Base po sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi muna may mga kalat-kalat po na ulan dito sa Northern at Central Luzon. Kasama rin po dyan ang ilang lungsod dito sa Metro Manila. Posible rin po yung maranasan dito sa Mimaropa, ganoon din sa Bicol Region, Eastern at Western Visayas, ilang bahagi po ng Cebu, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm at pati na rin po sa Caraga. Halos ganyan din po ang inaasahan bukas ng umaga dito po sa Luzon, lalong-lalo na sa Palawan at pati na rin po dito sa Bicol Region. Pagsapit po ng hapon, halos buong Luzon na po ang makakaranas sa mga pag-ulan. May mga matitinding buhos ng ulan pa rin dito po sa Palawan at pati na rin po sa Bicol Region. Nakikita po ninyo kung saan nakatapat itong kulay orange at kulay pula. Ibig sabihin po niyan heavy to intense at kaya naman po inaasahan po natin yan posibleng magpatuloy hanggang sa gabi bukas. Posible pong mababad po kayo sa malalakas sa buhos ng ulan kaya maging handa sa posibilidad ng mga pagbaha o landslide. Sa Visayas naman, halos buong araw po may ulan sa halos buong Visayas. Mas marami pong ulan dito po yan sa may Negros Island Region, pati na rin po dito sa Panay Island at dito rin sa may Samar and Leyte provinces. Para naman sa mga nasa Mindanao, umaga pa lang po may ulan na dito sa may Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen, pati na rin po dito sa may Surigao and Dinagat Island. Magtutuloy-tuloy po yan sa hapon at meron na rin pong ulan dito po yan sa ilang bahagi po ng Davao Region kaya maging alerto po. Dito naman sa Metro Manila, may chance rin po ng ulan, lalo na po sa hapon at pati na rin po sa gabi. Mas maraming mga pag-ulan po ang inaasahan paglalim ng gabi bukas, kaya naku, doble ingat. Samantala, isang panibagong sama ng panahon pa ang posibleng mabuo ulit dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa loob po yan ng susunod na 7 araw ayon po sa outlook ng Pag-asa. Patuloy po natin yung tututukan lalo na kung makasabay po nito ang bagyong Krising dito po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.